Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post Bigwas ng Agila. Sa isang public gathering nandun si BP Sara kasama si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa talumpati ng dating Pangulo, nagsalita siya ng maganda tungkol kay BP Sara. History, sabi niya, is on the side of BP Sara dahil 6 na dating Vice Presidente ay naging Pangulo. Kasama ko. So, sana magdilang anghel si dating PGMA na pangpito si BP Sara na maging Pangulo sa Republika ng Pilipinas. So ito, lahat everything is going well for the candidacy of BP Sara sa 2020. Pakinggan natin siya. I'm very happy to be here with all of you today for the pop-up exhibit and book signing of Vice President Sara Duterte. This gathering comes at an important moment in our national life, as the Vice President has recently declared her intention to seek the presidency. Such announcements are always significant, not only for the individual concerned, but for our democracy. They invite reflection, conversation, and renewed engagement from our people, especially when we consider that in our country's history, 6 of our vice presidents, Sergio Osmeña, Elpidio Quirino, Carlos Garcia, Diosdado Macapagal, Joel Estrada, and Gloria Macapagal Arroyo eventually rose to the presidency. Wow! Bibi, sabi niya sa'yo, apa ba? Manimaan. So, history is on the side of BP Sara. Sino yung sinabi niya? Carlos P. Garcia, Elpidio Quirino, Diosdado Macapagal, Erap Estrada, tapos siya, may isa pang nakalimutan ko, na naging presidente. So, on the other hand, wala pang dating Speaker of the House na naging presidente sa Pilipinas. Yung mga kumakandidato palaging natatalo. Example, Ramon Mitra, talo. Speaker Jose de Venecia, talo. I don't know, mayroon pang ibang Speaker of the House na tumakbong presidente, kailang talo. So, salamat po, PGMA. Pinaghihinalaan nila itong si PGMA na nasa likod daw ng Brave 18 Marines. Sabi ni Ronald Llamas, dilawan na political analyst, duda lang naman niya. Kasi itong si Mike Defensor, tauhan daw dati ito ni Arroyo. Na totoo naman, malapit si Mike Defensor kay PGMA. So what? Kung si PGMA yung nasa likod, basta importante, yung aligasyon, imbestigahan. Nakakabahala na, bilyones na ang nawawala sa kaban ng ating bayan. Tapos, kibit-balikat lang ang NBI. Wala na kung asan yung NBI na yan. Ang patutungan sa investigasyon ng NBI paano ma-destroy ang credibility nitong Brave 18 Marines. Ganon din sa Ombudsman. Personal opinion ko lang ito. Wala na akong tiwala sa Ombudsman na patas ang investigasyon sa pangyayaring ito. Kasi yung sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya na patas kami. Wala kaming sasantuhin. Where the evidence lead us, there we go. Ano ngayon itong flood control scam? Ilan na?
Isa si Ombudsman Boying Rimulya ang nagmayabang. December 15 to be exact. Meron siyang promise. May makukulong na sa December 15. Ano na ngayon? March 15 na, December. January, February, March. 3 months had passed. Wala pa rin silang napakulong. Puros dilis pa lang. At wala na tayong asahan. Isinara na nila, matatapos na ang ICI ngayong March 31. Sarado na. Galit na galit si Congresswoman Leila de Lima. Sabi niya, mahiya naman itong Marcos Jr. administration nito. Pinaasa nyo ang tao, binudol ninyo. Pasakalye pa kayo, nagpaasa kayo na kukulong nyo ang dapat makulong. Yung pala, ang ICI ninyo wala ring silbi. Kasi nga, dapat sana itong ICI, itong investigasyon sa anomalya, hindi lang flood control ang imbestigahan. Kasi marami pang mga proyekto sa gobyerno, infrastruktura na mayroon ding korupsyon, kagaya sa Department of Agriculture, Farm to Market Road, sa DepEd, yung mga eskwelahan, sa iba't ibang ahensya, ang daming sa AFP, 15 billion na pundo para sa training facilities and barracks of our soldiers. Wala ring nangyari. Wala na, pinapa-stop na eh. Kaya tama lang na magalit si Congresswoman de Lima sa Marcos Jr. administration. Mahiya naman kayo, sabi. Kaya, pasalamat tayo kay VP Sara dahil nag-announce na siya na ito, pakinggan natin yung pag siyang manalo, pananagutin niya ang mga kurakot, yung mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Pakinggan natin. Atin itong mga ni Try Torse. Dili ka mo dumo. Dili, I don't take it personally. Kasi, para sa akin ma, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, Yun. yung corruption. Corruption. Gusto nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. VP, Yun. sabi niya sa'yo pa ba? Manima. Hindi natin palalampasin ang korupsyon. Kaya humanda na kayo. Malapit na 2028. Magtago na kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mo ni si nanay mataga Nogyero. So, mong balay. Ni nanay. Sino? Dako ko gid ko salamat sa tagaan ko. So, tanaw na mo ang tagaan si Nanay Ogyero. Salamat siya. So, diri sa sulod, so mo ni ang kahimtang. So, tuluan na kaayo kung muulan. So, makita nimo suluoy gid kaayo. So, basta gitagaan nato sila Gyero aron mapulihan ang ilang ato. So, karon na yan sa yung masulting nga tagaan ka Gyero. Salamat sa Ginoo ay natagaan ko. So, pila na ni katuig di mong balay nga buslot naman ang ato. Lima naman ni katuig. So, aya pa mapulian og Gyero. Aya pa. So, unsa din yung panginabuhian ay? Lagot mo. So, mag-uuma lang mo. Mag-uuma. So, pila imong edad nay? Sa 58 na. So, senior na di ay kanay. Napakay ba nanay? Naa. Na kay anak? Naa. So, pila ka buki mong anak nay? Isara. So, isa ra imong anak. Ay, so, si nanay na siya anak o ang ilang pangunabuhian lang, so mag-uuma lang sila. So, dako kayang pasalamat nga nataga og Gyero ba pulihan na gid ang ilang atop
So, Nay, dako gid kaya mong pasalamat nga natagaan ka atol pag gid og Christmas. Merry Christmas, Nay. Merry Christmas. Salamat kayo. So, dako kayong pasalamat kay makapuli na gid og yero si Nanay. Sige, Nay, salamat pod.